Naririnig mo ba? Ang alingawngaw ng martilyong tumatama sa pako, patuloy na umaalingawngaw sa paglipas ng mga siglo. Ang tunog na iyon ang nagpunit sa kalangitan, ngunit hindi iyon tunog ng pagkatalo, iyon ang paghubog ng inyong kalayaan. Naramdaman ko ang malamig na bakal, ang matinding sakit, ngunit ang nasa isip ko ay ikaw, ang inyong mga pakikibaka, ang inyong mga sakit sa puso, ang inyong kinabukasan. Nakita ng mundo ang isang sirang tao, ngunit nakita ng langit ang isang tulay na itinatayo mula sa aking puso patungo sa iyo. Hindi ang mga pako ang nagpako sa akin sa krus, kundi ang pag-ibig ko sa iyo. Ang kwentong ito ay hindi nilayon upang pasanin ka ng pagkakasala, kundi upang alisin ang bigat sa inyong mga balikat. Ang pinakamataas na halaga ay nabayaran na. Hindi mo kailangang kitain ng pag-ibig ko. Kapag pakiramdam mo ay nawawala ka o hindi karapat-dapat, alalahanin ang tunog ng martilyong iyon, isang patunay ng inyong walang kapantay na halaga. Maghanap ng tahimik na lugar at pakinggan ang alingawngaw na iyon. Hayaan itong magpaalala sa iyo, ikaw ay nakikita, kilala at minamahal. Ito ay hindi lamang kasaysayan. Ito ay isang kasalukuyang katotohanan, isang kapangyarihan na maaring magpagaling sa inyong pinakamalalim na sugat. Ang kapangyarihan ng aking pag-ibig ay umaabot sa iyo. Babangon ka ba? Hayaan ang alingawngaw na manatili sa inyong espiritu. Hayaan itong patahimikin ang bawat kasinungalingan at akusasyon. Ikaw ay minamahal ng walang hanggang pag-ibig. Makikinig ka ba? Bago pa man nagsimula ang mundo, kilala na kita, ang iyong pangalan, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga takot. Hindi ka isang aksidente o isang huling pag-iisip. Ikaw ay isang obra maestra, sadyang nilikha. Ang aking paglalakbay sa krus ay isang plano ng pagliligtas na isinagawa ng isang pag-ibig na pumili sa iyo. Maari akong lumayo, ngunit pinili ko ang mga pako, ang mga tinik, ang kadiliman, dahil pinili kita. Ang pag-ibig ko ay hindi nakabatay sa iyong pagganap o pagiging perpekto. Nakikita nito ang iyong mga kalakasan at kahinaan at niyayakap ka ng buo. Maaring hingin ng mundo na patunayan mo ang iyong halaga, ngunit ang pag-ibig ko ay walang kondisyon. Ito ay isang matatag na tipan na hindi nagbabago kapag ikaw ay natitisod. Ikaw ay pinili, hinahangad, pinahahalagahan ng walang sukat. Kapag nakikita mo ang iyong mga kapintasan na, kikita ko ang isang minamahal na anak. Hayaan ang aking tinig na umangat sa bawat bulong kakulangan na nagpapahayag ngiyong walang hanggang halaga. Ito ang pundasyon ngiyong pagkakakilanlan ikaw ay isang anak minang hari. Payagan ang katotohanan ito na muling tukuyin kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Lumakad sa kalayaan at layunin na nagmumula sa pagiging pinili. Ang pag-ibig ko ang susi na nagbubukas ngiyong tunay na buhay. Tatanggapin mo ba ito? Tingnan ang inyong mga kamay. Isipin ang lahat ng dala nila, mga pasanin, mga alalahanin, mga pagsisisi. Hindi mo kailanman nilayon na pasanin ang bigat na ito ng mag-isa. Nakikita ko ang inyong mga pakikibaka, ang inyong tahimik na luha, ang inyong mga gabing walang tulog. Dumating ako hindi lamang upang magpatawad, kundi upang alisin ang inyong mga pasanin, ang inyong pagkabalisa, kalungkutan, at kahihiyan. Isipin na ibinibigay mo sa akin ang bawat alalahanin. Diyan ang inaalok ko. Ang aking mga balikat ay sapat na malakas. Hayaan mong pasanin ko ito para sa iyo. Ipinagdiriwang ng mundo ang pagiging self-reliant, ngunit iniimbitahan kitang maghanap ng lakas sa pagsuko. Bitawan mo ang inyong hawak at hanapin ang kapayapaan na lumalampas sa pag-unawa. Ang aking pamatok ay madali, ang aking pasanin ay magaan, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil dala ko ito kasama mo. Pangalanan ng inyong pasanin. Sabihin mo. Pagkatapos, ilagay mo ito sa paanan ng krus. Iwanan mo doon. Lumakad ka ng malaya. Ito ay isang pang-araw-araw na imbitasyon. Lumapit ka sa akin na walang laman ng mga kamay at sasalubungin kita ng biyaya. Hayaan mong pasanin ko ang inyong bigat. Hayaan mong bigyan kita ng aking kapayapaan. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Bibitawan mo ba? Saan ka pupunta kapag masyadong maingay ang mundo? Sa katahimikan, lumilitaw ang iyong pinakatunay na sarili. Sa mga tahimik na sandaling iyon, sa gabi, sa isang malungkot na pagmamaneho, maaring pakiramdam mo ay nag-iisa ka, ngunit hindi ka nag-iisa. Ako ang mahinang bulong na naririnig mo kapag ang lahat ng iba pang tinig ay naglaho. Hindi ako malayo, lumalapit ako, naroroon sa iyong katahimikan at sa iyong hininga. Kapag masakit ang iyong puso, ako ang iyong ginhawa. Kapag naghahanap ka ng mga sagot, ako ang iyong tahimik na kalinawan. Hinihintay ko ang iyong imbitasyon, pinahahalagahan ang iyong katahimikan. Huwag kang matakot sa katahimikan o magmadali upang punan ito ng mga distractions. Ang katahimikan ay sagrado, isang espasyo
kung saan maaari kang maging mahina, tapat, at walang filter. Ang iyong mga buntong hininga at luha ay mga panalangin na naiintindihan ko. Sa katahimikan, ginagamot ko ang iyong mga nakatagong sugat. Hanapin ang mga sandaling ito. Kahit 5 minuto ng katahimikan ay maaring magpabago sa iyong araw. Patayin ang ingay, huminga ka lang. Imbitahan ang aking presensya, makinig, hindi para sa isang naririnig na tinig, kundi para sa kapayapaan at banayad na gabay. Sa katahimikan, matutuklasan mong hindi ka nag-iisa. Ikaw ay hawak, minamahal, at hindi kailanman inabandona. Hinihintay kita. Sa isang mundo ng bilyon-bilyon, madaling makaramdam ng pagiging hindi nakikita. Ngunit, hindi kita malilimutan. Ang iyong pangalan ay nakaukit sa mga palad ng aking mga kamay, nakaukit sa mga peklat na nagsasabi ng kuwento ng aking pag-ibig. Sa tuwing tinitingnan ko ang aking mga kamay, nakikita kita. Ang iyong pangalan ay isang permanenteng bahagi ko, nakaukit sa mga sugat na pinili kong panatilihin. Hindi ka lamang isang mukha sa karamihan, ikaw ay kilala at naaalala. Kapag pakiramdam mo ay anonymous ka o walang halaga, alalahanin ang presyo na binayaran ko upang isulat ang iyong pangalan doon. Ang manlilikha ng universo ay kilala ka sa pangalan at pinahalagahan ka ng labis. Tingnan ang iyong sariling mga kamay. Isipin ang iyong pangalan na nakasulat doon, isang patunay ng aming pag-ibig. Ikaw ay tinukoy ng isang nag-ukit ng iyong pangalan bago ka huminga ng iyong unang hininga. Lumakad sa kumpiyansa ng pagiging walang hanggang minamahal. Mayroon kang mga peklat, ang ilan ay nakikita, ang karamihan ay nakatago. Hindi sila mga marka ng pagkabigo, kundi mga lugar kung saan ang aking liwanag ay nagniningning ng pinakamaliwanag. Ako rin ay may mga peklat. Pinanatili ko sila pagkatapos ng aking pagkabuhay na mag-uli dahil nagsasabi sila ng kuwento ng tagumpay. Ang iyong mga peklat ay patunay na ikaw ay nabuhay, lumaban, at nakaligtas. Maaari kong tubusin ang bawat isa sa kanila. Hindi lang ako nagtatapal ng mga sugat. Binabago ko sila na gumagawa ng isang bagay na mas malakas at mas maganda. Ang mga lugar ng pinakamalalim na sakit ay maaring maging iyong pinakadakilang lakas at habag. Ang iyong kwento ng pagpapagaling ay maaring maging pag-asa para sa iba. Huwag mong itago ang iyong mga peklat. Hayaan mong gawin ko silang isang obra maestra ng biyaya. Ang iyong nakaraan ay hindi nagdidiskwalipika sa iyo. Ito ay nagiging karapat-dapat sa iyo na magdala ng pag-asa. Hayaan mong gawin kong maganda ang nasira. Ang pagdududa ay maaaring maging tulad ng isang ulap na nagpapatanong sa iyo ng lahat. Ang iyong mga tanong ay hindi nakakatakot sa akin. Ang iyong mga pagdududa ay hindi nagtutulak sa akin palayo. Kahit ang aking pinakamalapit na taga-sunod ay nagduda, at nakilala ko sila sa kanilang kawalan ng katiyakan. Hindi ako humihingi ng pananampalataya na walang tanong. Iniimbitahan kitang dalhin sila sa akin. Ang pagdududa ay isang tanda ng isang pusong naghahanap ng katotohanan. Huwag kang tumakas sa iyong mga tanong. Paglabanan mo sila, maghanap ng mga sagot, makipag-usap sa iba. Ang iyong pagdududa ay isang pintuan, hindi isang patutunguhan. Sa pakikibaka, lumalakas ang iyong pananampalataya. Mas malapit ako kaysa sa iniisip mo, doon mismo sa ulap. Humakbang ka ng isang hakbang patungo sa akin. Ipinapangako ko, kung hahanapin mo ako, makikita mo ako. Ang buhay ay isang paakyat na paglalakbay, at sa ilang araw ay nauubusan ka ng lakas. Kapag tuyo ang iyong balon, nagsisimula ang aking lakas. Ang aking kapangyarihan ay nagiging perpekto sa iyong kahinaan. Hindi kita hinihiling na umakyat ng mag-isa, hayaan mong dalhin kita. Ang aking biyaya ay sapat, ginawa para sa iyong pangangailangan. Makuha ang aking lakas sa isang simpleng panalangin. Jesus, hindi ko kaya, kaya mo. Ang iyong mga limitasyon ay mga imbitasyon para sa aking kapangyarihan. Bitawan ang presyon, bumagsak sa aking mga bisig at hayaan ang aking lakas na maging iyo. Ang likod ng isang tapestry ay mukhang kaguluhan, magulong mga sinulid, walang pattern. Minsan ang iyong buhay ay nararamdaman din, ngunit nakikita ko ang kabilang panig, isang obra maestra na ginagawa. Bawat sinulid, maliwanag o madilim ay may layunin. Walang nasasayang, hinahabi ko ang lahat ng bagay na magkasama para sa iyong ikabubuti. Hindi mo pa nakikita ang buong larawan, ngunit magtiwala ka sa manhahabi. Ang iyong kuwento ay isang maingat na ginawang salaysay ng biyaya at pagtubos. Isang araw, makikita mo ang natapos na gawa at maunawaan mo. Hanggang noon, lumakad sa pananampalataya ang iyong buhay ay ang aking canvas. Nalakbay na natin ang krus, ang inyong halaga, ang aking pag-ibig, ang inyong mga pasanin, pagdududa at peklat. Ito ay hindi isang pagtatapos, kundi isang simula, isang imbitasyon. Laging bukas ang aking mga bisig. Lalakad ka ba sa kanila? Hindi ito tungkol sa relihiyon,
kundi sa relasyon. Tanggapin ang regalo kapatawaran, kapayapaan layunin. Buhay na walang hanggan, ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ito, sabihin mo ang go. Huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito. Maganap ang tahimik na lugar at magsalita mula sa inyong puso. Hindi mo kailangan perpektong salita. Katapatan lang, isuko ang inyong buhay sa kamay dalubhasang manhabi. Ito ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo. Ito ay isang imbitasyon na umuyo pangilagay ang inyong gapasani, nupang lumakat sa liwan ng aking pag-ibig. Bukasang pinto, hinihintay kita. Halika, lakad ka kasama ko. Simulan natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Nagsisimula pa lang ang inyong pinakadakilang pakikipagsapalaran. Ang kailangan lang ay isang hakbang. Gagawin mo ba?